bukod dun sa idea mo sa clutch, ano pa yung idea mo based on sa mga, para pagdating natin dun sa area, konti-konti na lang yung ating discussion. Po sa sasakyan po mismo. Oo. Di ba sa clutch sabi mo ay madalas nakikita mo sa pag-start, Oo. tapos sa pag-shift. Tama ba? Opo. Bukod doon, ano pa yung na-observe mo sa clutch? Based sa idea mo. Wala na. Ano po? Parang wala Okay, po. sige. O sa brake, ano yung idea mo sa brake? Based dun sa... Yun po, yung pala, sa brake. Mm-mm. Kapag nakikita ko po nagbe-brake, Okay. halos magkasabay lang sila ni clutch lagi. Lagi silang, kunyari, bibitaw si clutch, tapos si right leg naman pupunta kay brake, sabay silang pipindot ng parang. Yun po nakikita Doon sa ko gas. mga driver. Oo, doon sa gas bro. Ano yung idea mo doon sa gas? Sa gas naman po, ano naman sila, opposite naman po sila ni clutch. Okay. Baga po parang unti-unti. Parang tama po ba? Ang alok Di ba pag manual tatlo ang pedal, di ba? Oo. Yung sinabi mo kanina, clutch, brake? brake, at gas. Oo. Okay. Ang kailangan mo lang kasi maintindihan dyan, kung kailan mo sila gagamitin. Yan. So dapat alam mo ang gamit nila. Example yung clutch. Doon muna tayo sa clutch. Ang gamit ng clutch, tatlo. Kung bakit kailangan natin siyang i-press or tapakan. Yan o. Take to ang pag-uusapan natin yung pag-press ha. Kasi yung pagbitaw, mamaya explain ko sa iyo yun. Para hindi Okay. o tatlo. Yung una mong sinabi Pag-start. pag-start. Yun ang gamit ng clutch kung bakit kailangan natin Press. i-press yan. Pangalawa, ito, yung pagpapalit-palit or pag-shift. Kahit anong gear, basta gagalawin mo to, kailangan naka-press yung clutch. Pangatlo, yan, yung hindi mo nabanggit. Kapag intention mong tumigil. Halimbawa, intention mong itigil yung kotse na dinadrive mo, manual. Kailangan mag-clutch ka din. Kasi pag hindi ka nag-clutch, mamamatay ang makina. O, titigil ka nga kasi nag-brake ka eh. Pero patay naman yung makina kapag hindi ka nag-clutch. So yun ang tatlong gamit mo kung bakit kailangan natin i-press. Ngayon, kung wala dun sa tatlo na yon, ang intention mo, wag na wag mo i-press up. Kailangan ng clutch. Kasi pag lagi mong pinipress yung clutch na wala yung tatlong dahilan, pwedeng masira yung clutch. Slow down po. Pag slow down, hindi ka gagamit ng clutch. Kapag intention mo lang tumigil. Pag intention. Kapag ititigil mo. Kasi magkaiba yung slow down sa nag-stop ka. Stop, Oo. So, ganun lagi ang approach. Kasi yung iba kasi, nag-slow down, nagka-clutch. So, pwedeng masira ng maaga yung clutch mo pagkakat. Ang tawag sa doon, clutch driver. Yun yung mga natatakot mamatayan ng makina. Kasi mag-slow down lang, nagka-clutch. Although, tanda mo, pag mag-slow down, hindi na mamatay ang makina. At least kung ititigil mo talaga yun. So, yun yung gamit. Ang brake naman, ang gamit ng brake pedal. O di ba sabi mo na kapag drive ka ng automatic, same lang yan ng pedal sa manual. Saan mo ginagamit ang brake ng automatic? Ng pedal, ng brake pedal? Ayun, so sa stop and slow down po. Yun, dalawa lang ang gamit niya. Pag slow down or stop or titigil, yun lang. Then, ang gas pedal naman, to accelerate. To increase speed. Ganun lang sige. Pagdating natin, hindi na lang. Sa automatic ba yan? Matagal mo na siyang ilang beses kang nakapag-drive? Siguro naka-apat lang po. Apat? Apat na. Apat na beses lang po. Hindi pa po yung ganun kababad. Tapos dito naman sa shifting ng gear natin, may timing yan. Hindi porket alam mo ng, or yes, gusto mo or intention mo maglipat, kaya basta mo na lang siya maglipat. May timing yan. Alam mo na ba? May idea na. Naririnig po. Oo, yun.
Hirap, okay. Oo, pwede na po. Pero mostly, ginagamit po ang primera at segunda Okay. sa mga steep road po. Okay. And the rest, so accelerating sa mga highways. Matuli na. Opo. So, ganito siya. Di ba, kita mo yung mga number dito sa Apo. shift knob natin. Ilang number? 5. 5. So, ibig sabihin, 5-speed transmission yung gamit natin. Ako. Ngayon, ang mga gear na yan, sabi mo kanina, ang first gear ay ginagamit sa mga step or Ako. kasi ang first gear, malakas yan. Malakas pero mabagal ang takbo. Yeah. So, kung aahon ka at loaded ka, hindi siya kakayanin ng second, third, at lalong yung 3, 4 or 5 di kakayanin yun. So, no choice ka, first gear talaga. Kahit sobrang tarik kayang umahon, pero mabagal ang takbo. So, hindi lang ginagamit ang first gear sa ganun. Sa mga traffic. Di ba pag traffic ay Opo. mabagal ang takbo. Yan. So, first gear kasi mabagal yung takbo sa traffic. Ano pa ba yung mga situation na napalagay mo ay kailangan ay mabagal lang, yung crawling lang. Yung mga sitwasyon, palagay mo bukod dun sa traffic na nabanggit ko. Traffic, mabagal po. Yung mga situation na kailangan lang ay crawling, ang galawan. Siguro po yun, kunyari, may patay, like, may patay. Yan. Naka first gear ka doon kasi hindi na pwedeng nakarekta ka tapos ipatay yun, yung maiiwanan mo yung mga tao, di ba? Yun, bukod doon, ano ba? Mabagal. Oo. Pag magpa-park, anong gear ang kailangan bang 80 ang takbo pag magpa-park? Hindi po. First gear or di kaya reverse. Kasi depende yun sa pag move forward, syempre first gear. Pag reverse, ay di-reverse yung gear. Hindi po pwede ng second gear. Hindi pwede kasi ang second gear, ganito siya para hindi ka malito. Ang first gear to fifth, may kanya-kanyang speed range yan. Pag nalaman mo yung speed range ng mga gear, dun mo ngayon ma-realize, ito pala para lang dito yung gear na to, yan para dyan. Okay, ang speed range ng first gear ay nagre-range ng 0 to 20. Ang first gear. Ang second gear, 20 to 40. Ang third gear, 40 to 60. Lagi pong sa 20 gaps. Yes. So ngayon, kung may isip mo na ganun pala ang speed range yan, doon sa situation na yon, doon mo siya i-apply. Katulad nito, di ba, downhill. Pero rekta tayo, naka fourth gear ako dyan. Kaya mabilis yung takbo natin. Kasi open. Ngayon, eto pansinin mo. Di ba nakarekta tayo? Apo. Anong speed range ng tawag dito ng Gear 4? Gear 4, yes. Based doon sa nabanggit ko sa'yo. 80 to 100. Ayun. Ngayon, bumagal yung kotse mo. Ayan, bagalan ko Ayan, bumagsak yung speed natin. Anong speed natin? 42. Kasi binagalan ko. Apo po. So, kailangan kong mag-downshift. Yan. Iaayong ko yung speed natin dun sa gear. Kailangan ko magbawas ng gear. So, ganun naman pag nagbabawas. Pag upshifting, ganun pa rin. Speed pa rin yung pagbabasihan mo. At tama yung sinabi mo kanina na magbabase ka sa tunog ng makina. Kaya lang, ang mga sasakyan ngayon, kotse, close. Paano mo ngayon maririnig accurate yung makina kung hirap na? Hindi katulad ng mga owner or jeep na open, diba? Parinig mo siya. Kaya, sa mga ganitong sasakyan, mag-base ka sa speed. Kasi, ang mga gear natin, may mga speed range nga yan. At ito pa, alam mo ba kung bakit nahihirapan ang makina? Kasi, na-reach niya yung maximum limit niya sa speed range niya. Kaya umiingay siya. Diba? So, alimbawa, naka first gear, kung ang basihan mo ay pag-ingay ng makina bago ka lumipat ng second gear, ibig sabihin, pag umingay yung makina niya na naka first gear ka, ayun. So, yun. So,
tatama pa rin siya dito sa kanyang speed. So, madali, ano lang naman eh. Kumbaga, ang pagtatrip kasi practice lang talaga eh. Para mas magamay. Buwan ko ng maayos. So doon tayo mag-start sa pagtatawid natin ng intersection. Papalit tayo. Tapos pag may mga question ka, magtanong ka lang. Para mas madali mong maintindihan yung manual. Ginawa na ba? Ginawa na ba? Ang manual kasi, kaya nga tinawag na manual kasi si driver, manual niya talagang gagalawin yung transmission. Automatic. Ang matic eh, yes, may sense kasi siya eh. Once na ma-sense yung speed, Ga-adjust na po. yes, so, mag-a-adjust sa up, then down, depende sa nangyayari. Katulad nito, intersection, di ba? Tumigil ako. Ano ang speed ng first gear? 0 to 12. Oh, di first gear. Oh, yeah. From the stop, first gear, kasi 0 to 20 ang speed. What if galing po kayo sa 4th gear, tapos mag-stop po kayo, okay lang po i-direct sa neutral, then first gear? Pag ikaw ay naka 4th gear at intention mong tumigil, focus ka dun sa pagtigil, huwag ka sa pag-shift ng gear. Kasi lalo kang malilito. Katulad nito, naka 2nd gear ako, gusto kong tumigil. O slow down, brake muna para mapabagal mo siya. O pag intention mo nang tumigil, mag-clutch ka na at dahan-dahan sa brake. O neutral, then on brake. Same as lang yan kung naka 4th gear ka. Kung naka 4th gear ka, intention mong tumigil, bagalan mo muna siya gamit ang brake. Pag mabagal na siya, syempre intention mo nang tumigil, di ba? O clutch mo na nun. Kung naka 4th gear ka, bagalan mo ng brake. Pag mabagal na siya, clutch down hanggang maitigil mo siya ng unti-unti. Then naka 4th gear ka nun, neutral, handbrake. Pareho lang yan, kahit anong gear, basta intention mong tumigil, focus ka sa pagtigil. Huwag mong isabay yung sa mga pedal at saka ito. Kasi malilito ka pa. Pag pinagsabay-sabay mo yan. Hindi mo kailangan magbawas ng gear. Basta ang intention mo, mapatigil mo yung sasakyan mo. Kasi ang pagbabagal naman, kahit anong gear, ang nakalagay dyan, basta't babagalan mo, brake ang gamit. O babagalan mo lang yan, naka-brake ka lang hanggang sa ma-feel mo na mabagal na siya, mag-clutch ka. Kasi pag ititigil mo siya na hindi ka mag-clutch, mamamatay ngayon. Ganun na. Ngayon, ito yung sinasabi mo. Di ba ang starting gear ay first gear, di ba? Ikot Detread kasi. Clutch down, first gear. Kailangan to disengage, di ba? Kasi handbrake to eh. Ngayon, ang pagpagalaw ng manual transmission na smooth ay hindi mo na ina-apply ng gas. Clutch muna. Taas gradual, dahan-dahan ha. Pag na-feel mo na gumalaw yung kotse, hold nung paa sa clutch. Steady mo lang. Ayan, antayan kong gumalaw habang tinataas ko. Gumalaw na. Hold ng clutch ng paa ko sa clutch. Hindi ko tinatanggal yan. Kasi pag inalis ko siya, mamamatay yan. Ngayon, hihintayin ko muna na magkaroon ng hinap speed. Hinap na galaw yung sasakyan. Saka ako alisin yung paa sa clutch. At saka ako magagas. Okay. Ano? Pag titigil ka, anong takbo natin ngayon? Mabagal or matuling? Mabagal po. So hindi ko na siya kailangang bagalan kasi mabagal na siya dati. So magka-clutch na ako. Okay. Tapos saka ako ititigil yung sasakyan. Diba? Pero kung mabilis yung approach ko, babagalan ko muna bago ako mag-clutch para sa pagtigil natin, hindi mamatay yung makina. Yan. Pero pag mga ganito kasing dati nang mabagal na pinapagalaw mo, first gear, pag gumalaw, stay put sa clutch, kunin mo muna yung maayos na galaw, tapos saka mo alisin yung pa sa clutch, then saka ka magagas. Kung gusto mo ulit tumigil, since mabagal na naman yung galaw mo, pwede ka na mag-clutch. Kasi wala ka nang mas ibabagal pa dito eh. Di ba? Yan. Ganun lagi ang ginagawa. Tapos huwag muna alisin yung pedal ha. Ano pong pedal? Yung paa mo sa pedal, huwag muna alisin. Hanggat hindi po na-gear. Yan, neutral muna. Okay po. Then, handbrake. Okay.
bakit natin hindi aalisin yung paa sa pedal hanggat hindi na ibabalik sa neutral? Under pa rin po kasi yun. Yan. Pwedeng umandar or mamatay yung makina. Kapag naka first gear, di ba? Opo. Tapos binitaw mo yung paa sa pedal, mamamatay yun. Okay po. Kasi naka-clutch. Yes, at naka-engage yung gear. Opo. Tinan mo ang mangyayari pag inilis ko yung paa ko sa clutch at brake, ha? Patay yung makina. Ganun lagi ang mangyayari. Kapag binitawan mo yung mga pedal dyan na naka-engage yung gear, na nakatigil ka, ha? Dati nang nakatigil. O, ganun. Pagka ganito ang nangyayari, liwa, namatayan ka. O, clutch, brake, neutral, then start. O, ganun lang lagi. Yan, pwede mo nang bitawan, no? Hindi na mamamatayan kasi naka-neutral. Opo. Okay. O, ganun, ha? Opo. So ngayon, magpapalit tayo. Ikaw naman dito ngayon.